Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, dating NTF-ELCAC spokesperson guilty of indirect contempt, bunsod ng red tagging sa isang judge. Ex-Congressman Arnolfo Teves Jr. nasa red notice ng Interpol. Surot sa mga upuan sa NAIA T2, T3 natanggal na ayon sa Manila International Airport Authority. Suporta ng Australia para labanan ng mga gumugulo sa Indo-Pacific region, hinihiling ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Hinatulan ng Korte Suprema ng guilty of indirect contempt si dating National Task Force to End Local Communist Armed Conflict spokesperson Lorraine Badoy, bunsod ng pagre-red tag nito sa isang judge ng Manila Regional Trial Court. Sa ibinabang hatol ng SC, inuutusan si Badoy na magbayad ng multang nasa 30,000 pesos at binalaan din siyang huwag nang uulitin ang tahasang pag-red tag, kundi ay papatawan ito ng mas mabigat na parusa. Matatandaan noong September 2022 nang bantaang patayin ni Badoy si Manila RTC Judge Marlo Magtosa Malagar matapos nitong ibasura ang prescription case ng gobyerno na ideklara ang Communist Party of the Philippines at ang armed wing nito na New People's Army bilang teroristang grupo. Nasa red notice ng International Criminal Police Organization o Interpol si dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves at kasalukuyan siyang nahaharap sa isang international manhunt ayon kay Justice Secretary Jesus Crespin Remulla. Ang Interpol Red Notice ay isang global alert para mahanap o ma-detain ng isang individual na humarap sa extradition base sa arrest warrant mula sa requesting country. Gayunpaman, aminado ang Department of Justice na hindi pa nila matitiyak kung kailan mapapabalik ng gobyerno si Teves sa bansa. Ayon kay Remulla, kanilang tinitingnan na magpadala ng isang team sa Timor-Leste para sa implementasyon ng arrest warrant. Tiniyak ng Manila International Airport Authority o MIAA ang pagresolba sa naiulat na surot infestation sa mga upuan ng Terminal 2 and 3 ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ayon sa MIAA, ang mga upuang natukoy na pinamamahayan ng surot ay agad ding inalis ng ahensya matapos nilang makumpirma ang mga reklamo mula sa pasahero ng nasabing paliparan. Inatasan na rin ng MIAA ang terminal managers na magkaroon ng komprehensibong inspeksyon at enhanced sanitation sa mga pasilidad ng NAIA. Samantala, humingi naman ng paumanhin sa mga biktima ang pamunuan ng paliparan at sinabing nakatanggap na ng medical assistance ang mga naperwisyo ng bed-bug infestation. Iginiit ni President Ferdinand Marcos Jr. na kailangang magtulungan ang Pilipinas at Australia para labanan ng mga puwersang gumugulo sa Indo-Pacific region. Sa kanyang talumpati sa harap ng Australian Parliament sa Canberra, binanggit rin ni Marcos ang papel na ginagampanan ng Australia bilang ally ng Pilipinas bilang isa sa mga bansang may Visiting Forces Agreement maliban sa Estados Unidos. Gayunpaman, hindi naging mainit ang pagtanggap ng lahat ng mga Australian officials sa Pangulo. Bilang parte ng audience, namataan sina Australian Senator Janet Rice na may hawak ng isang banner na may nakasulat na "Stop the Human Rights Abuses". Sa isang tweet, nagpahayag ng pagkadismaya si Rice sa pag-imbita ng Australian government kay Marcos. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.